Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Katanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question. Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Isahan na po natin, baka hindi tayo makatapos, mga kapatid. Opo. Si Mr. Manny Dizon, isang nagsusuri. Pagkatapos, isusunod natin si Mr. Ryan Ko. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Doon po sa Luke chapter 23, verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po yung isang pinangakuan ng Panginoon na isasama niya sa paraiso yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po bang ang Panginoon nung mamatay and at the same time namatay na rin yung magnanakaw, personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Let us examine first kung ano po ang laman ng nasa sa talata. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If we are going to interpret this in the norms of man, para malalabas, nung oras na yon, magkakasama na sila pupunta sa paraiso. Alam niyo po, mali yung ganong aspeto eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganon po si Kristo kung magsalita, nilalagyan niya ng ngayon eh. Bibigyan ko kayo na example na kung magsalita siya, nilalagyan niya ng ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya ng ngayon. Basahin natin at 5:25 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya ng salitang ngayon, ini-emphasize niya, this present moment in time, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon, at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas, sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa iyo. Kakasamahin kita sa paraiso. Yung po kakasamahin, hindi naman magkasama na eh. Kakasamahin. That is future. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. 3 days and 3 nights siya. Kung agad-agad sasama niya, maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan niyo sa unang Pedro 3. Pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga swail. Tanyo, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay,
Hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos. Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun eh. So, hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after 3 days, nag-resurrect siya, nabuhay siya uli. Pagkabuhay niya po mag-uli, 4 na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos nun, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol eh. Pagkabuhay niya maguli. Gis 39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya doon sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho, kakasamahin, sa hinaharap pa po yun. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon. Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Alin ba yung pinag-agawan na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ang paraiso po nasa 3 langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa 3 langit. Wala ho siyang kasama ron. Nang pumunta siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung 3 araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? 1, 3. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya mag-isa lang pumanik. Ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang Kristiyano, dadalhin niya dun sa paraiso. Alam niyo kung kailan yon? 14:1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mangyayari yun. Pagbalik niya uli, muling paparito ako. Mauna na ako, hahanda ko yung kalalagyan nyo. I will prepare
a place for you. Pag na-prepare ko na, babalikan ko kayo. Bumalik na ho ba siya? Hindi pa. O, yung magnanakaw nandito pa. Ba't sabi ni Kristo, kakasamahin niya? Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi naman niya sinabing, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon magkasama na tayo sa paraiso. Wala pa Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yun pagdating niya ko. Ganun po yan. Salamat po. Sunod po natin si Mr. Ryan Ko, isang UCCP. Thank you. I would like to thank God for giving you spiritual gifts and you, Brother Early, for saying yes when God called you. Thank you. I like adventure, Brother Early, and then I watch you on my home screen. I have 2 questions, if you please. Yes, by all means. Okay, first, you have answered this earlier. My question supposed to be is, where is God now? I believe He was resurrected and you have answered that. Now, please consider my second question. I receive and believe Jesus Christ and that He gave me the right as His Son. Now, if I will die now, where will be my soul's destination since I am an adventurous person? Please enlighten me about my soul's destination from the time I died till the final judgment. Kindly explain this to me. Thank you. Let us consider first the circumstances about your person. Where are you now? Are you now under the stewardship of Christ? Are you now a follower of Christ? You see, Christ, He is in paradise right now. And His disciples or His believers shall also be in paradise. But how can you be considered as a disciple or a real believer of Christ? Let us read 8:31 of the book of John. Then said Jesus to those Jews which believed on Him. These were Jews who really believe on Christ. And He said unto them, if ye continue in my word, ye are my disciples indeed. Yan. Sa Bisaya, ang pagkakasabi, ganito. Busa mingon si Jesus sa mga Hudyo ngaming tuo kaniya. Kung kamo managpabilin sa akong pulong, nan matuod gayod nga kamo mga tinun-an ko. Ayan. To be a real disciple of Christ, kailangan you have to continue in the Word. Hindi po pwede na naniniwala ka lang. Because these Jews really believe in Him. But He said unto them, to the Jews who believed on Him, if ye, the word if there is conditional. If you will not, then it will be the other way around. But if you continue in my word, ye are my disciples indeed. And the disciples of Christ were promised by Christ to be with Him in paradise. So, you have to assess yourself first. Where are you going? Where are you headed to? Where is your soul bound to go? Are you a disciple? That must be answered first. Are you a disciple? And if you are a disciple, are you following Christ? What is the real meaning of a disciple of Christ? 12:26 of the book of John, it says, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. That's the condition. Where I am, there shall also my servant be. Who is a servant? Why are you a servant? Or how can you consider yourself as a servant if you are following Christ? So, to follow Christ is not just to say, I will follow Him wherever He may go. Lararan, lararan, laran. Meron ganun eh. Are you going to follow? Babae ka. Example, you are a woman. Are you going to follow Christ? Then, hear this. 1 Timothy chapter 2, verse 9, in like manner also, that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair, or gold, or pearl, or costly array,
But it becometh a woman professing godliness with good works. Are you a woman follower of Christ? You must be found in this situation. In like manner also, that women adorn themselves with modest apparel. Bawal po ni Kristo, kapatid, igsoon ang nagalabas-labas sa pusod. Igsoon, bawal ni Kristo ang nagalabas-labas, asingit. Disciple ka, you must dress like a disciple. Naniniwala ba kayo? Nasa Bible yun. It's a part of the gospel. But if you dress any kind of dress that you want to wear, then you are not a disciple. Mabigat po ito. Excuse me for telling you this. I just want to emphasize that if you are going to really be a disciple of Christ, you have to continue in the words of Christ. And these are the words of Christ. If a woman that profess godliness or practice piety and piousness, being pious, we have to dress like a real Christian or a real disciple. In like manner also, women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or golds or pearls or costly array.